Hindi ang pagod mula sa halos 20 oras na biyahe o ang bigat sa dibdib dahil sa $1,000,000 na kontratang hindi nakuha ang sumalubong kay Ricardo pagpasok niya sa gate ng kanilang mansyon. Isang imahe iyon. Isang imahe na tumusok sa kanyang puso na parang isang matalim at nagyeyelong punyal. Sa gitna ng rumaragasang ulan, sa ilalim ng madilim na langit, nakaupo ang kanyang ina. Si Selena Menezes, ang babaeng dapat niyang pinoprotektahan, ay nasa kanyang wheelchair, basang-basa, nanginginig, at mag-isang hinaharap ang bagsik ng panahon. Huminto ang mundo ni Ricardo. Maging ang tunog ng malakas na ulan ay tila naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang marupok na anyo ng kanyang ina. Ang puting damit nito na ngayon ay halos dumidikit na sa manipis nitong katawan. At ang paraan ng pagyuko nito na tila bapasan niya ang buong daigdig. Bakit? Bakit naroon ang kanyang ina? Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi niya halos maitulak ang pinto ng kanyang sasakyan dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Sa bawat hakbang niya palapit, sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha, nararamdaman niya ang isang galit na unti-unting namumuo sa kanyang sikmura. Nang marating niya ang kanyang ina, marahan niyang hinawakan ang balikat nito. "Ma? Mama?" Dahan-dahang umangat ang ulo ni Selena. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga labi ay nangingitim sa ginaw. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi masabi ni Ricardo kung yun ba ay dahil sa pag-iiyak o dahil sa ulan. "Diyos ko, kunin mo na po ako." Ang narinig niyang bulong mula sa mga labi ng ina. Ang mga salitang iyon ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Tila sinaksak si Ricardo ng 1,000 beses. Ang kanyang ina nagmamakaawa na mamatay. Hindi na siya nag-isip. Mabilis niyang itinulak ang wheelchair, papasok sa bahay, palayo sa walang awang ulan. Pagbukas ng pinto, isang ibang-ibang mundo ang kanyang natagpuan, mainit, maliwanag. At sa sala, nakaupo sina Sheila at Leandro, ang kanyang mga step-siblings na nag-uusap at tumatawa habang may hawak na tasa ng mainit na kape. Para bang wala silang anumang alalahanin sa mundo. Hindi nila napansin ang pagdating niya. Hindi nila napansin ang basang-basang wheelchair. Hindi nila napansin ang kalagayan ng ina. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ricardo. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Gulat na napalingon sina Sheila at Leandro. Agad na nawala ang mga ngiti sa kanilang mukha. "Kuya, nakauwi ka na pala," sabi ni Sheila. Pilit na pinapasigla ang boses. Tumayo ito na parang walang nangyari. "Kumusta ang biyahe mo?" Hindi pinansin ni Ricardo ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatitig sa kanila. Tinanong ko, anong ibig sabihin nito? Bakit nasa labas si Mama sa gitna ng ganito kalakas na ulan? Nagkatinginan ng magkapatid. Si Leandro ay yumuko, hindi makatingin ng diretso. Si Sheila ang sumagot. Isang pekeng pag-aalala ang gumuhit sa kanyang muka. "Ah, yan ba? Gusto niya raw sa labas, kuya." Sabi niya, gusto niyang manood ng ulan. Alam mo naman si Mama, medyo nagiging makakalimutin na. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Naramdaman ni Ricardo ang pag-init ng kanyang mga kamao. Ang kanyang ina ay takot sa kulog at kidlat. Kailanman ay hindi nito gugustuhing manatili sa labas habang bumabagyo. Gusto niyang manood ng ulan? Ulit ni Ricardo, ang bawat salita ay may diin. Gusto niyang magbasa hanggang sa manginig siya sa ginaw? Hanggang sa magmakaawa siyang mamatay na lang? "Hindi namin alam na ganoon na pala kalala," sabi ni Leandro. Ang boses ay halos pabulong. "Hindi niyo alam?" Sigaw ni Ricardo. "Nakatira kayo sa iisang bahay. Kumakain kayo sa perang pinaghirapan ko. Ang tanging responsibilidad ninyo ay alagaan siya habang wala ako. At hindi niyo pa magawa?" Sir Ricardo. Isang mahinang boses ang tumawag mula sa likuran. Si Zé Carlos,
Ang kanilang matapat na kasambahay ay nakatayo doon, nanginginig ang mga kamay at may mga luha sa kanyang mga mata. Si Carlos, kumuha ka ng tuwalya at kumot para kay mama. Utos ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin kina Sheila, ngunit hindi gumalaw si Carlos. Sir, pasensya na po. Hindi ko na po kaya. Napalingon si Ricardo sa kanya. Nakita niya ang takot at pagkakasala sa mga mata ng matanda. Anong hindi mo na kaya, Carlos? Huminga ng malalim si Carlos, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Sir, kanina pa po dyan si Ma'am Selena. 1 oras na po mahigit. 1 oras. Ang kanyang ina ay nasa labas sa ilalim ng ulan sa loob ng 1 oras. At hindi po niya gustong lumabas. Patuloy ni Carlos, ang boses ay nanginginig sa pag-iyak. Si Ma'am Sheila po. Siya po ang nagtulak ng wheelchair ni Ma'am Selena sa labas. Sinabi niya raw po na parusa yon dahil ayaw sabihin ni Ma'am Selena kung nasaan ang isang bagay na hinahanap niya. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang mabilis na paghinga ni Ricardo. Dahan-dahan, lumingon si Ricardo pabalik kina Sheila at Leandro. Ang galit na kaninay, namumuo pa lamang, ay sumabog na parang isang bulkan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa isang uri ng galit na hindi pa nila nakikita kailanman. Sa labas, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit nakakatakot. Kuya, hindi totoo yan. Nagsisinungaling lang yang matandang yan. Protesta ni Sheila. Itinuro ni Ricardo ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay umaling-awngaw na parang isang kulog sa loob ng mansyon. Lumayas kayo. Ngayon din. Ang sigaw ni Ricardo ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikang pumalit dito. Hindi kaagad gumalaw si Sheila. Sa halip, tinitigan niya si Ricardo. At sa isang saglit, nakita ni Ricardo ang tunay na kulay sa likod ng pekeng pag-aalala nito. Puot, isang dalisay, at walang halong puot ang nakalarawan sa kanyang mga mata. Si Leandro naman ay nanginginig sa takot sa likuran ng kanyang ate, parang isang duwag na aso na nagtatago. Hindi mo kami pwedeng palayasin, sabi ni Sheila. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. May karapatan kami dito. Bahay to ng tatay namin. At pamamahay ko ito, ganti ni Ricardo. Ang bawat salita ay mariin. Isang pamamahay na binuksan ko para sa inyo dahil sa respeto ko sa inyong ama. Isang pamamahay na dinungisan ninyo. Hindi na nakipagtalo pa si Sheila. Ngunit habang kinukuha niya ang kanyang bag, may ibinulong siya na sapat lang para marinig ni Ricardo. Makukuha ko rin ang para sa akin. Tandaan mo iyan. Pagkatapos ay umalis na sila. Isinara ni Ricardo ang pinto. At sa wakas, bumalik ang katahimikan sa loob ng bahay. Ngunit hindi ito katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikan na mabigat, puno ng mga hindi nasasabing salita, at ng sakit na ngayon pa lang niya lubusang nararamdaman. Ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa ina. Sa tulong ni Carlos, maingat nilang dinala si Selena sa kwarto nito. Habang marahan niyang pinupunasan ng tuyong tuwalya ang buhok ng ina, napansin niya kung gaano ito kapayat. Nakikita niya ang bawat buto sa balikat nito. Ang balat nito ay kulubot at maputla. Ma, nandito na ako, bulong niya, umaasang makarinig ng kahit anong sagot. Hindi na kita iiwan, ngunit ang mga mata ni Selena ay blanko. Nakatitig lang ito sa isang sulok ng kwarto, tila ba nasa ibang mundo. Walang buhay, walang emosyon, para siyang isang magandang manyika na nabasag. At ang bawat basag nito
ay sumisigaw sa kapabayaan ni Ricardo. Doon nagsimulang kumain sa kanyang kalooban ang pagsisisi. Naalala niya ang isang tawag sa telepono. 2 linggo pa lang ang nakakaraan. Nasa gitna siya ng isang napakahalagang pagpupulong sa Singapore. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen ng kanyang cellphone. Mama. Pinatay niya ang tawag, itinabi ang telepono, ipinagpatuloy ang pakikipag-usap tungkol sa milyon-milyong dolyar, sa mga gusali, sa mga plano para sa hinaharap. Isang simpleng tawag lang sana, isang hello ma, kumusta? Lang sana. Ngayon, handa niyang ibigay ang lahat ng milyones niya, marinig lang muli ang boses ng kanyang ina. Sir Ricardo, sabi ni Zé Carlos na nag-abot sa kanya ng isang mainit na kumot. Matagal na po silang ganyan kay Ma'am Selina. Napatingin si Ricardo sa matanda. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Zé Carlos. Marami na pong beses, sir. Minsan, nakakalimutan nilang bigyan ng pagkain sa tamang oras. Minsan, aksidenteng natatapon ng tubig sa kanyang higaan, kaya sa basang kama siya natutulog. Madalas ko pong naririnig si Ma'am Sheila na sinasabihan siyang pabigat, na wala siyang silbi. Bawat salitang binitiwan ni Zé Carlos ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Nangyayari ang lahat ng ito sa ilalim ng kanyang sariling pamamahay. Ang ina niya ay unti-unting pinapatay, hindi ng sakit, kundi ng kalupitan, at wala siyang kamalay-malay. Nabulag siya ng tagumpay. Nabulag siya ng pera. Inakala niyang sapat na ang magpadala ng pera buwan-buwan para masabing isa siyang mabuting anak. Napakalaki niyang tanga. Matapos niyang bihisan ng ina ng malinis na damit at maingat na inihiga sa kama, umupo siya sa tabi nito. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Selina. Umaasang maipaparamdam niya ang init at pagmamahal na matagal niyang ipinagkait. Pinagmasdan niya ang pagtulog nito. Ang paghinga nito ay malalim at tila nahihirapan. Ang mukha nito, kahit sa pagtulog, ay bakas ang kalungkutan. Nang papalitan na niya ang kumot nito para masigurong hindi ito giniginaw, biglang gumalaw ang mga labi ni Selina. May ibinubulong ito mula sa kanyang panaginip. Ang boses ay mahina at halos hindi marinig. Ang kahon? Napahinto si Ricardo. Huwag mong hahayaan na makuha nila. Kumunot ang noo ni Ricardo. Anong kahon? Sino ang tinutukoy niyang nila? Sinubukan niyang gisingin ang ina. Ma? Mama, anong kahon? Ngunit bumalik na sa mahimbing na pagkakatulog si Selina. Ang mga salitang yon ay naiwang nakalutang sa hangin. Isang misteryong nagdagdag sa bigat na nararamdaman ni Ricardo. Ito ba ang isang bagay na hinahanap ni Sheila na nabanggit ni Zé Carlos kanina? Isang kahon na naging dahilan para parusahan ang kanyang ina ng ganito kalupit? Ang gabi ay lumalim, ngunit hindi dinalaw ng antok si Ricardo. Iniwan niya si Zé Carlos para magbantay sa kanyang ina at nagkulong siya sa kanyang opisina. Ngunit sa halip na mga papeles ng negosyo ang kanyang tingnan, ang mga larawan nila ng kanyang ina ang kanyang hinalungkat. Isang larawan ang kumuha ng kanyang pansin. Kuha ito 5 taon na ang nakalipas sa kaarawan ni Selina. Nakatayo si Ricardo sa tabi ng kanyang ina na nakaupo sa wheelchair nito noon pa man. Nakangiti sila pareho, ngunit nang titigan ni Ricardo ang larawan, nakita niya ang pagkakaiba. Ang nangiti ni Ricardo ay para sa kamera, ngunit ang nangiti ng kanyang ina ay para sa kanya. Puno iyon ng pagmamahal at pagmamalaki. Ngayon, ang ngiting iyon ay nawala. At kasalanan niya ang lahat. Ang pagmamaneho niya patungo sa tagumpay ay naging dahilan ng kanyang pagiging bulag. Ang mga business trip, ang walang katapusang meetings, ang mga gabing ginugol niya sa harap ng computer. Lahat ng yon ay inakala niyang para sa kinabukasan ng kanyang ina. Ngunit ang totoo, para iyon sa sarili niya. Para patunayan sa mundo na kaya niyang higitan ng kanyang ama,
na kaya niyang bumuo ng isang imperyo. Sa paghahabol niya sa lahat ng bagay na kumikinang, hindi niya namalayan na ang pinakamahalaga niyang yaman ay unti-unti nang nawawalan ng liwanag sa sarili nitong kadiliman. Isang tunog mula sa bintana ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tunog ng isang tuyong sanga na nabali. Mabilis na tumayo si Ricardo at sumilip sa labas. Madilim ang hardin at ang tanging ilaw ay mula sa buwan na paminsan-minsan ay natatakpan ng mga ulap. Wala siyang nakitang kakaiba. Marahil ay pusa lang o aso ng kapitbahay, ngunit hindi na siya mapakali. Ang mga salita ni Sheila ay bumalik sa kanyang isipan. Makukuha ko rin ang para sa akin. Hindi iyon isang simpleng banta. Iyon ay isang pangako. At ngayon, habang nakatayo sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Ricardo na ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito, at sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang matalo siya. Para sa kanyang ina, para sa lahat ng taon na nawala. Ang amoy ng lumot at alikabok ang unang bumati kina Sheila at Leandro sa kanilang bagong tahanan, isang maliit at maruming kwarto sa isang mumurahing motel sa kabilang dako ng syudad. Ang pintura sa pader ay natutuklap, ang ilaw ay aandap-andap, at ang sahig ay malagkit sa bawat tapak. Malayong malayo sa malambot na carpet at malamig na aircon ng mansyon ni Ricardo, inihagis ni Sheila ang kanyang bag sa ibabaw ng kama. Isang alon ng alikabok ang umangat mula rito. "Ito na ba? Dito na ba tayo titira?" Reklamo ni Leandro. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Wala na tayong pera, pinalayas pa tayo." "Kasalanan mo to lahat, Sheila. Kung hindi ka lang sana naging malupit sa matandang yon." Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leandro. Napahawak siya sa kanyang mukha, gulat at hindi makapaniwala. "Bakit mo ginawa yon?" "Dahil ang kitid ng utak mo." Sigaw ni Sheila. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Iniisip mo ba na ginawa ko yon para lang sa wala?" "May dahilan ng lahat, Leandro. Isang dahilan na hindi mo naiintindihan dahil puro ka reklamo." Umupo si Sheila sa gilid ng kama. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Tinitigan niya ang kanyang kapatid na tila ba ito ang pinakamalaking hadlang sa kanyang buhay. "Nagtataka ka ba kung bakit ayaw niyang ibigay sa akin ang gusto ko? Kung bakit mas gugustuhin pa niyang magpaulan kaysa sumagot?" Sabi ni Sheila. Ang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. "Dahil may tinatago siya. May tinatago siyang para sa atin." "Anong tinatago?" tanong ni Leandro. Ang takot ay napalitan ng pag-uusisa. "Ang kahon," sagot ni Sheila. "Isang kahoy na baul. Maliit lang, pero alam kong napakahalaga." Sa isang iglap, bumalik si Sheila sa kanyang alaala. 10 taong gulang pa lamang siya noon. Gabi. Nakatayo siya sa siwang ng pinto ng kwarto ng kanyang ama na nooy mahina na at malapit ng pumanaw. Nakita niya ang kanyang ama na inaabot ang isang maliit, makintab na kahon na gawa sa nara kay Selena. Hindi niya narinig ang lahat ng sinabi ng kanyang ama, ngunit ang ilang salita ay tumatak sa kanyang isipan. Para sa mga bata, kapag handa na sila, huwag mong hahayaan. Nakita niya kung paano tumango si Selena, kung paano nito niyakap ang kahon na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagkatapos noon, itinago ni Selena ang kahon at hindi na niya ito nakita pang muli. Para sa batang si Sheila, malinaw ang ibig sabihin noon. Iyon ang kanilang pamana. Isang lihim na yaman na itinago ng kanilang ama para lamang sa kanilang dalawa ni Leandro. Siguro ay mga alahas iyon ng kanilang tunay na ina. O baka mga titulo ng lupa. O pera, maraming pera. Isang yaman na ipinagkakait sa kanila ng babaeng kinamumuhian niya. Laman noon ang para sa atin, Leandro. Pagpapatuloy ni Sheila, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa kasakiman. Ang tunay nating mana at ang bruhang Selena na yon, itinatago niya iyon sa atin sa loob ng maraming taon. At ngayon,
Nasa kamay na ni Ricardo ang lahat. Natahimik si Leandro. Ang galit niya kanina ay napalitan ng parehong kasakiman na nakikita niya sa kanyang ate. Kung ganoon, kailangan nating bumalik. Kailangan nating makuha ang kahon na yon. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Sheila. Eksakto. Tumayo siya at dumungaw sa bintana ng motel. Mula roon, sa di kalayuan, natatanaw niya ang mga ilaw mula sa subdibisyon kung saan nakatayo ang mansyon. Maliit na tuldok lamang ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi ito ang katapusan. Isa lamang itong pagsubok. Ngayong alam na ni Ricardo ang tungkol sa kahon, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang mag-isip ng bagong plano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. "Hello, kailangan ko ng pabor," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Kailangan kong malaman ang bawat galaw ni Ricardo Meneses. Ibinaba niya ang tawag at muling tumingin sa direksyon ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang determinasyon na nakakakilabot. Hindi pa tapos ang laban, Ricardo. Mapapasakin din ang lahat. Lumipas ang mga araw na tila ba walang nagbabago. Sinubukan ni Ricardo ang lahat ng paraan na alam niya para maibalik ang sigla sa kanyang ina. Isang umaga, nagluto siya ng isang marangyang almusal. Steak, scrambled eggs, garlic rice, at sariwang orange juice. Inihanda niya ito sa isang tray na may kasama pang isang puting rosas, tulad ng ginagawa niya noon kapag may espesyal na okasyon. "Ma, kain na po tayo," sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-asa. Kinuha ni Selena ang tinidor, ngunit tila ba napakabigat nito para sa kanya. Sumubo siya ng isang maliit na piraso ng itlog, ngumuya ng dahan-dahan, at pagkatapos ay ibinaba na ang tinidor. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa bintana, sa mga dahon na sumasayaw sa hangin, at muling pumasok sa sarili niyang mundo. Naiwang nakatitig si Ricardo sa halos hindi nagalaw na pagkain. Ang amoy ng masarap na almusal ay tila naging isang pang-iinsulto sa kanyang kabiguan. Isa siyang milyonaryo. Kaya niyang bilhin ang pinakamasarap na pagkain sa mundo, ang pinakamagagandang damit, ang pinakamalaking bahay. Ngunit hindi niya kayang bilhin ang nangiti ng sarili niyang ina. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, sinubukan niyang muling buksan ang usapan tungkol sa misteryosong kahon. "Ma," panimula niya, dahan-dahan. "Yung kahon po na nabanggit ninyo nung isang gabi, ano po ba yon? Mahalaga po ba yon sa inyo?" Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ni Ricardo ang isang emosyon sa mga mata ng kanyang ina. Takot. Umiling-iling si Selena. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang wheelchair. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tila ba isinasara ang pinto sa anumang tanong na mayroon si Ricardo. Isang pader. Iyon ang nararamdaman ni Ricardo. Isang mataas at makapal na pader ang nakapagitan sa kanila. At sa bawat pagsubok niyang umakyat dito, lalo lang siyang napapagod at nahuhulog. Sa desperasyon, pinasok niya ang dating kwarto ni Selena. Malinis ito, maayos, ngunit wala nang bakas ng kanyang ina dito. Tila ba matagal nang umalis ang kaluluwa ng silid na yon. Hinalughog niya ang mga aparador, ang mga drawer, ang ilalim ng kama. Nagbabaka sakali siyang makita ang kahon, ngunit wala siyang natagpuan. Walang kahit anong pahiwatig. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang natutulog na ina, tumunog ang kanyang cellphone. Si Alex, ang kanyang business partner, ang nasa kabilang linya. "Rick, may problema tayo sa Cebu project. Kailangan ka dito, as soon as possible," sabi ni Alex. Ang boses ay nag-aalala. Ang dating Ricardo ay hindi mag-aatubili. Agad siyang mag-iimpake at sasakay sa unang flight paalis. Iyon ang buhay niya. Laging may sunog na kailangang patayin. Laging may problemang kailangang solusyonan. Ngunit ngayon,
Napatingin siya sa mahimbing na natutulog na si Selena. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Tila ba kahit sa panaginip ay hindi ito matahimik. Huminga siya ng malalim. Alex, hindi ako makakapunta. Ano? Rick, milyon ang nakataya dito. Alam ko, sagot ni Ricardo. Ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. Pero mas mahalaga ang pamilya ko. Kayo na muna ang bahala dyan. Ang priority ko ngayon ay ang nanay ko. Pagkatapos ng tawag, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Isang maliit na tagumpay sa gitna ng kanyang mga kabiguan para mailabas ang kanyang hindi mapakaling enerhiya. Nagpasya siyang linisin ang lumang aparador ng kanyang yumaong stepfather na nasa guest room. Marahil ay makakatulong kung mababawasan ang mga lumang gamit sa bahay. Habang pinupunasan niya ng basahan ang loob ng aparador na amoy luma at cedar, napahinto ang kanyang kamay sa likurang bahagi nito. May naramdaman siyang hindi pantay, isang maliit na uka. Kinapa niya ito. Isa itong panel na gawa sa kahoy at tila medyo maluwag. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga daliri para sungkitin ito. Medyo mahirap sa simula, ngunit sa kaunting puwersa gumalaw ito. Isang mahinang click ang kanyang narinig at ang maliit na panel ay bumukas. Sa likod nito ay isang madilim at maliit na espasyo. Sapat lang para paglagyan ng isang bagay. Dahan-dahang ipinasok ni Ricardo ang kanyang kamay sa madilim na espasyo. Isang bagay na malamig, makinis, at gawa sa kahoy ang kanyang nahawakan. Maingat niya itong hinila palabas. Isang maliit na baul. Gawa ito sa lumang nara. Ang kulay ay madilim na dahil sa katagalan. Simple lang ang disenyo nito. Walang masyadong palamuti. Ngunit halatang ginawa ito ng may pag-iingat. Mayroon itong maliit na tansong trangka sa harap. Ngunit hindi ito nakalak. Ito na marahil yon. Ang kahon na ibinubulong ng kanyang ina. Ang kahon na naging dahilan ng lahat ng ito. Napuno ng pag-asa ang kanyang dibdib. Ito na marahil ang sagot. Ang susi para muling buksan ang isipan ni Selena at ibalik ito sa kanya. Ang pagnanasang buksan ito ay halos hindi niya mapigilan. Gusto niyang malaman kung ano ang laman nito na handang ipaglaban ng kanyang ina hanggang sa huli. Alahas, pera, mga lumang dokumento. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi. Hindi ito para sa kanya. Kung ano man ang laman nito, ito ay sekreto ng kanyang ina at kailangan niyang igalang yon. Maghihintay siya. Maghihintay siya hanggang sa maging handa si Selena na sila mismo ang magkasamang tumuklas ng laman nito. Dinala niya ang kahon sa kanyang opisina at maingat na inilagay sa loob ng isang drawer ng kanyang mesa for safekeeping. Pagkatapos, naupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak-hawak ang kamay nito. Ma, nakita ko na po. Bulong niya. Ligtas na po siya. Nandito na sa akin. Hindi siya sigurado kung narinig siya nito. Ngunit tila bahagyang gumaan ang paghinga ni Selena na nagbigay kay Ricardo ng panibagong lakas ng loob. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang answer button. Hello? Sir Ricardo? Boses yon ni Ze Carlos, nagmumula sa intercom ng guardhouse. Ang tono nito ay puno ng pag-aalala. Ze Carlos, bakit? May problema ba? Sir, nakita ko po sa monitor. Si Sir Leandro po. Paikot-ikot sa labas ng bakod. Kanina pa po siya dyan. Nagmamasid. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi ito nagkataon lamang. Ang pag-alis nila ay hindi nangangahulugang sumuko na sila. May binabalak sila. Sige Ze Carlos, bantayan mo lang. Huwag mong papasukin at huwag mong kakausapin. Tawagan mo ako agad kung may gawin siyang kakaiba. Utos ni Ricardo. Pagkababa ng tawag, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Hindi naligtas ang bahay na ito.
Ang mga ahas ay nasa labas lamang ng bakuran, naghihintay ng pagkakataong tumuklaw. Agad siyang kumilos. Ang pagiging isang negosyante ay nagturo sa kanya na maging desidido at mabilis sa harap ng panganib. Tumawag siya sa isang security agency at nag-utos na magpadala ng mga tauhan para mag-install ng karagdagang CCTV cameras sa buong paligid ng mansyon. Gusto niyang makita ang bawat sulok, bawat anino. Makalipas ang ilang oras, dumating ang security team. Habang abala sila sa paglalagay ng mga kamera, si Ricardo naman ay nasa kanyang opisina. Pinapanood ang mga live feed mula sa kanyang computer. Isa-isa niyang tiningnan ang mga bagong anggulo. Ang gate sa harap, ang pader sa likod, ang hardin, ang terrace. Nang makontento siya, inilipat niya ang atensyon sa kamera na nakatutok sa kalsada sa labas. Malinaw niyang nakita ang kotseng gamit ni Leandro na nakaparada sa di kalayuan. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. May isang taong nakatayo sa isang madilim na sulok sa kabilang kalye, bahagyang natatakpan ng isang malaking puno ng akasya. Nag-zoom in siya. Isang babae. Hawak nito ang isang bagay na kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw mula sa poste. Nag-zoom in pa siya, pinatalas ang imahe, napatigil siya sa paghinga. Si Sheila, at nakatutok ang hawak nitong largabista. Direkta sa bintana ng kanyang opisina, direkta sa kwarto kung saan niya kalalagay lang ng kahon. Ang imahe ni Ricardo na hawak-hawak ang kahon ay malinaw na malinaw sa lente ng largabista ni Sheila. Nakita niya ang lahat, ang pagkatuklas, ang pag-aatubili, at ang paglagay nito sa loob ng opisina. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Tagumpay na may halong pait. Kung sana'y naging mas mabilis lang siya, kung sana'y mas matalino lang siya sa paghahanap. Nasa kanya na, sabi niya. Ibinababa ang largabista. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Leandro, na kanina pa hindi mapakali sa loob ng kotse. May mga bagong kamera na siyang pinalagay at siguradong mas mahigpit na ang seguridad ngayon. Huminga ng malalim si Sheila. Ang pagkataranta ni Leandro ay nakakairita, ngunit kailangan niya ito. Kailangan niya ng mga mata at tainga. Iyon mismo ang punto, kapatid ko, sagot niya, habang sinisindihan ng isang sigarilyo. Ang usok ay bumalot sa kanyang mukha. Ginagawa siyang mas mapanganib tingnan. Mas mahigpit ang seguridad dahil alam niyang may babalikan tayo. At dahil alam na niyang mahalaga ang kahon, mas lalo niya itong iingatan. Ibig sabihin, wala na. Susuko na tayo? Tumingin si Sheila kay Leandro na para bang isa itong insekto. Kailan mo ba ako nakitang sumuko? Itinapon niya ang sigarilyo at tinapakan ito. Kailangan nating mag-isip. Hindi na uubra ang simpleng pagpasok. Kailangan natin ng perpektong tiyempo. Kailangan natin siyang paalisin sa bahay na yan. Ngunit paano? Si Ricardo ay tila isang asong bantay na hindi umaalis sa tabi ng kanyang ina. Ang negosyo, na dati buhay niya, ay tila isinantabi na niya. Kailangan natin ng distraksyon. Pag-iisip ni Sheila ng malakas. Isang bagay na mas importante pa sa kahon. Isang bagay na hindi niya pwedeng baliwalain. Tumingin siya sa bintana ng kwarto kung saan naroroon si Selena. At doon, isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napakadelikado, ngunit napaka-perpekto. Ang matanda. Ang matanda ang kanilang susi. Sa sumunod na 2 araw, walang ginawa si Sheila kundi magmasid. Sa tulong ng isang dating hardinero na sinibak ni Ricardo, nalaman niya ang bawat galaw sa loob ng mansyon. Nalaman niya ang oras ng pagkain ni Selena, ang oras ng pagpapahinga nito, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang schedule ng check-up nito sa doktor. Huwebes, 9:00 ng umaga. Iyon ang araw na dadalhin ni Ricardo
ang kanyang ina sa ospital para sa lingguhang physical therapy nito. Iyon ang magiging pagkakataon nila. Isang bintana ng oportunidad. Marahil ay isang oras o dalawa kung magiging maswerte sila. Ito ang plano, sabi ni Sheila kay Leandro habang iginuguhit niya ang layout ng bahay sa isang maruming tissue paper. Ikaw ang magbabantay sa labas. Ako ang papasok. Paano ka papasok? Sarado ang lahat ng pinto. Isang tusong ngiti ang muling lumitaw sa mukha ni Sheila. Hindi lahat. Ang bintana sa kusina, yung maliit sa may lababo, luma na ang trangka niyan. Alam ko kung paano buksan yon. Inabot niya kay Leandro ang isang maliit na crowbar. Habang nasa ospital sila, papasok ako. Diretso sa opisina. Kukunin ko ang kahon. Pagkatapos, magkikita tayo sa lugar na sinabi ko sa'yo. Nag-aalangan si Leandro. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Paano kung mahuli tayo? Hinawakan ni Sheila ang mukha ng kapatid. Ang mga kuko niya ay bahagyang bumaon sa balat nito. Isipin mo na lang ang laman ng kahon, Leandro. Ginto, titulo ng lupa, dolyar. Sapat para hindi na tayo bumalik pa sa ganitong klaseng buhay. Sapat para magsimula tayo muli, malayo sa lugar na to, malayo kay Ricardo. Ang takot sa mga mata ni Leandro ay unti-unting napalitan ng kasakiman. Tumango siya. Sa kanyang isipan, tiningnan ni Sheila ang larawan ng kanyang ama na nakasave sa kanyang cellphone. Ang mukha nito ay nakangiti. Isang ngiti na bihirang-bihira niyang makita noong nabubuhay pa ito. Para sa tinto, Itay, bulong niya sa sarili. Para sa tin. Kinabukasan, Miyerkules ng gabi, nakatanggap siya ng isang text message mula sa dati nilang hardinero. Maikli lang ang mensahe. Aalis sila bukas 9:00. Itinago ni Sheila ang kanyang cellphone. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Bukas na ang araw ng kanilang pagbawi. Gabi bago ang nakatakdang pagpunta nila sa ospital, isang maliit na himala ang nangyari. Hindi mapakali si Ricardo. Ang balita tungkol sa pagmamanman ni Nina Sheila ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na palaging may panganib na nakapaligid. Upang pakalmahin ang sarili, pumasok siya sa silid-aklatan ng bahay, isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Sa isang istante, nakita niya ang isang manipis at lumang libro. Pamilyar ito sa kanya. Kinuha niya ito at pinagpaga ng alikabok. Ang mahiyaing pagong at ang mayabang na kuneho. Paborito niya itong aklat noong bata pa siya. Ang ina niya ang laging nagbabasa nito para sa kanya bago siya matulog. Dala ang libro, pumasok siya sa kwarto ni Selena. Gising pa ito. Tahimik na nakatingin sa kisame. Umupo si Ricardo sa tabi ng kama. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang ito ang tamang gawin. Ma, mahina niyang sabi, naalala niyo po ba to? Ipinakita niya ang libro. Walang reaksyon si Selena. Ngunit hindi na siraan ng loob si Ricardo. Binuklat niya ang libro sa unang pahina at nagsimulang magbasa. Sa isang luntiang kagubatan, may isang pagong na nagngangalang Pogi. Ang kanyang boses ay malumanay at mababa. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Binasa niya ang bawat salita nang may damdamin, inaalala kung paano ito binibigkas ng kanyang ina noon. Nagbago ang kanyang boses para sa mayabang na kuneho at naging mabagal para sa mahiyaing pagong. Habang nagbabasa siya, hindi niya namamalayan. Unti-unti nang bumabaling sa kanya ang tingin ni Selena. Ang blangkong mga mata nito ay nagsimulang magkaroon ng kislap ng pagkilala. Nang marating ni Ricardo ang bahagi kung saan nanalo ang pagong, napansin niya ang isang bahagyang paggalaw sa gilid ng kanyang paningin. Tumingin siya sa kanyang ina. Isang ngiti, isang napakaliit, halos hindi mapansing na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Selena. Pagkatapos, dahan-dahan,
Itinaas nito ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ricardo na nakapatong sa kama. Ang hawak nito ay mahina. Ngunit para kay Ricardo, iyon ang pinakamalakas na bagay na naramdaman niya sa buong buhay niya. Napatigil siya sa pagbabasa. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang init ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ma? Ang nangiti ni Selena ay nanatili. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang mga mata nito ang nangusap. Sa isang saglit na yon, nakita ni Ricardo ang kanyang ina, ang tunay niyang ina. Hindi ang basag na manyika, kundi ang babaeng nagmahal at nag-aruga sa kanya. Magiging maayos din po ang lahat, ma, sabi ni Ricardo. Ang boses ay nanginginig dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Pangako, babawi po ako. Pagbalik natin galing ospital bukas, sabay nating bubuksan ang kahon, sabay nating haharapin ang lahat. Naramdaman niya ang bahagyang pagpisil ng kamay nito, isang tahimik na pagsang-ayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Ricardo ng tunay na pag-asa. Ang pader sa pagitan nila ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang katahimikan ay nagsimulang mapalitan ng pag-unawa. Nang gabing iyon, nakatulog si Ricardo nang mahimbing sa sofa sa loob ng kwarto ni Selena. Hawak pa rin ang kamay nito. Panatag ang kanyang loob. Panatag dahil sa wakas, nararamdaman niyang nagkakaroon na ng liwanag sa dulo ng madilim na lagusan na kanilang tinatahak. Hindi niya alam na ang katahimikang iyon ay ang mapanlinlang na kapayapaan bago ang pinakamalakas na bagyo. Kinabukasan, habang tinutulungan niya ang kanyang ina na sumakay sa sasakyan para sa kanilang appointment sa ospital, tumunog ang kanyang telepono. Isang emergency call. Ang pangalan ni Alex, ang kanyang business partner, ang lumabas sa screen. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Ngunit ang paulit-ulit na pagring ay nagsasabing importante ito. Sa huli, sinagot niya, "Rick, salamat sa Diyos. May malaking problema. Ang building na itinatayo natin sa Cebu, gumuho ang isang bahagi. May mga nasaktan." Natigilan si Ricardo. Ang kanyang isip ay agad na napunta sa krisis. Ano? Paano nangyari? May namatay ba? Hindi pa namin alam ang buong detalye, pero kailangan ka dito. Ngayon na. Napatingin si Ricardo sa kanyang ina na tahimik na naghihintay sa loob ng kotse. Pagkatapos ay napatingin siya sa daan patungo sa ospital. Ang kanyang mundo ay muling nahati sa dalawa. Ang responsibilidad niya sa kanyang kumpanya at ang pangako niya sa kanyang ina. Ang boses ni Alex sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak, ngunit ang imahe ng kanyang ina na marupok at naghihintay sa loob ng kotse ay mas malakas. "Alex, pakinggan mo ako," sabi ni Ricardo. Ang boses ay matatag at pinal. "Gawin ninyo ang lahat ng kailangang gawin. Tumawag ka ng mga engineer, tulungan ninyo ang mga nasaktan. Papunta na ako sa ospital kasama ang nanay ko. Siya muna, tatawagan kita mamaya." Bago pa man makasagot si Alex, pinatay na ni Ricardo ang tawag. Isinilid niya ang cellphone sa kanyang bulsa at pumasok sa driver's seat. Isang desisyon ang kanyang ginawa. Ngayon, ang kanyang imperyo ay ang kanyang ina. Wala nang iba. Ang check-up sa ospital ay nagsimula ng maayos. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng physical therapy session, isang nurse ang aksidenteng nakabitaw ng isang metal na tray. Ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Para sa iba, isa lang yung ingay. Ngunit para kay Selena, iyon ay isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Napahiyaw siya. Isang hiyaw na puno ng purong takot. Nagsimula siyang manginig ng walang tigil. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatingin sa kawalan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Mama, anong nangyayari?" Sigaw ni Ricardo. Agad na lumapit. "Panic attack,"
sabi ng doktor. Kailangan nating pakalmahin siya. Naging magulo ang lahat. Ang mga nurse ay nagmamadaling lumapit. Ngunit itinulak sila ni Ricardo. Siya mismo ang yumakap sa kanyang ina. Mama, nandito lang ako. Ligtas ka. Paulit-ulit niyang bulong habang hinahaplos ang likod nito. Walang mananakit sa'yo. Ako ang bahala. Ang appointment na dapat sana'y 1 oras lang ay naging 4 na oras. 4 na oras ng pagpapakalma, pag-obserba, at pagtiyak na estable na ang kondisyon ni Selena bago sila payagang umuwi. Pagod na pagod sila nang makarating pabalik sa mansyon. Dahan-dahang inalalayan ni Ricardo ang kanyang ina, papasok sa bahay at diretso sa kwarto nito. Nang masiguro niyang komportable na ito at nakatulog dahil sa pagod, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Sa kabila ng nangyari, mayroon pa ring pag-asa sa kanyang dibdib. Ang nangiti nito kagabi, ang paghawak nito sa kanyang kamay. Iyon ang mga bagay na pinanghahawakan niya. Kukunin ko lang ang kahon, ma. Bulong niya sa natutulog na ina. Oras na para malaman natin ang totoo. May ngiti sa kanyang labi habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa kanyang opisina. Ito na yon. Ito na ang simula ng kanilang paghilom. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Ang kanyang opisina, wasak. Ang mga papel ay nakakalat sa sahig. Ang mga drawer ng kanyang mesa ay nakabukas at ang mga laman ay ibinuhos. Maging ang mga libro sa istante ay inihagis. Ang upuan niya ay nakataob. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ngunit isa lang ang nasa isip niya. Ang kahon. Nagmamadali siyang lumapit sa mesa. Binuksan niya ang drawer kung saan niya itinago ang maliit na baul. Wala. Ang drawer ay walang laman. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Nagsimula siyang maghalughog na parang isang baliw. Itinaas niya ang mga papel sa sahig. Sinilip ang ilalim ng mesa. Tiningnan ang bawat sulok ng silid. Ngunit wala. Ang kahon ay wala na. Ang pag-asa, nakapipitas niya lang ay biglang nalanta at namatay. Napaluhod si Ricardo sa gitna ng nagkalat na mga gamit. Ang bigat ng buong mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Nabigo siya. Muli, nabigo siyang protektahan ng kanyang ina. Ipinagkatiwala nito sa kanya ang pinakamahalagang sekreto nito. At nawala niya ito. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala. Ang katahimikan, ang ngiti, ang paghawak ng kamay, lahat ng iyon ay tila isang panaginip na lamang ngayon. Habang nakaluhod sa sahig ng kanyang pagkatalo, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Walang gana niya itong kinuha. Iniisip na si Alex na naman iyon. Ngunit hindi. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang ang nakasulat. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, makipagkita ka sa akin. Mag-isa ka lang. At sa ilalim nito, isang address. Isang address ng isang abandonadong bodega sa pinakaliblib na bahagi ng Industrial District. Ang biyahe papunta sa bodega ay tila isang panaginip para kay Ricardo. Nagmamaneho siya, ngunit hindi niya halos nararamdaman ang manibela sa kanyang mga kamay. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang galit. Isang malamig at tahimik na galit na mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Wala siyang pakialam sa kung anumang yaman ang laman ng kahon. Ang tanging gusto niya ay mabawi ang piraso ng kapayapaan na ninakaw mula sa kanyang ina. Ang bodega ay luma, kinakalawang, at amoy abandona. Huminto si Ricardo sa tapat ng malaking sliding door nito. Walang ibang sasakyan sa paligid. Ang tanging naririnig ay ang ihip ng hangin. Bumaba siya ng kotse at itinulak ang mabigat na pinto. Umugong ang tunog ng metal sa metal at bumukas ang isang siwang na sapat para makapasok siya. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang butas sa bubong.
Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo si Sheila. Sa tabi niya, sa ibabaw ng isang lumang drum, ay ang kahoy na baul. Mabuti naman at dumating ka, sabi ni Sheila, ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. May kakaiba sa kanyang niyang ngiti. Isang ngiti ng isang taong nasa bingit na ng kabaliwan. Akala ko uunahin mo na naman ang negosyo mo. Ibigay mo sa akin ang kahon, Sheila, sabi ni Ricardo. Ang boses ay walang emosyon. Hindi niya tinawag na ate. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero. Tumawa si Sheila, isang tawang walang saya. Ganun na lang ba kadali iyon? Matapos mo kaming palayasin? Matapos mong angkinin ang lahat ng dapat ay sa amin? Walang sa inyo dito, sagot ni Ricardo. Lahat ng ito ay pinaghirapan ko. At ang kahon na yan, pag-aari yan ni Mama. Nagkakamali ka, sabi ni Sheila, hinahaplos ang takip ng kahon. Ito ang pamana sa amin ni Itay. Ang yaman na itinago niya mula sa'yo. Ang yaman na ipinagkait sa amin ng nanay mo. Doon na unawaan ni Ricardo ang lahat. Pera. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pera. Wala akong pakialam sa laman niyan. Ibigay mo na sa akin. Ibibigay ko, sabi ni Sheila. Pero may kondisyon. Simple lang naman. Ibibigay mo sa akin ang kalahati ng lahat ng pag-aari mo. Ang kumpanya, ang mga bahay, ang pera sa bangko, kalahati. Kapag pumirma ka sa mga papeles, sayo na ang kahon na ito. Napailing si Ricardo. Ang kasakiman ni Sheila ay wala ng hangganan. Nababaliw ka na. Nagmakaawa akong parang aso para lang sa perang pinapadala mo buwan-buwan. Sigaw ni Sheila, ang kalmadong anyo ay biglang naglaho. Habang ikaw, tagpapakasasa ka sa yaman mo. Oras na para makuha ko ang para sa akin. Pumirma ka, Ricardo. Pumirma ka o hindi mo na makikita kahit kailan ang laman ng baul na ito. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang palapit. Huwag kang lalapit. Babala ni Sheila, inaangat ang kahon. Subukan mong lumapit at ihahagis ko to. Ngunit hindi natinag si Ricardo. Patuloy siya sa paglakad. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Sheila, puno ng pinaghalong galit at awa. Awa para sa isang kaluluwang nilamon na ng inggit. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya, sa isang kilos na hindi inaasahan, mabilis na kumilos si Ricardo. Itinulak niya ang drum na kinapapatungan ng kahon. Nawalan ng balanse si Sheila. Sa pagkasindak, nabitawan niya ang baul. Ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Ricardo ang pag-ikot ng kahon sa hangin. Ang pagbagsak nito sa sementadong sahig. Isang malakas na tunog ng nabasag na kahoy. Bumukas ang takip, ngunit walang kumalansing na ginto. Walang lumipad na mga dolyar. Walang nahulog na mga alahas. Isang bagay lang ang gumulong palabas mula sa loob nito. Isang luma at kinakalawang na relos na pambulsang pilak. At sa tabi nito, isang piraso ng papel na natiklop at naninilaw na sa katagalan. Isang liham. Napatingin si Sheila sa sahig, hindi makapaniwala. Ano? Ano to? Nasaan ang yaman? Hindi siya pinansin ni Ricardo. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang liham. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang stepfather. Binuklat niya ito at nagsimulang basahin ng malakas. Ang kanyang boses ay naging hukom sa loob ng tahimik na bodega. Para sa aking mga anak, Sheila at Leandro. Nanatiling nakatayo si Sheila, tulala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang relos at sa naninilaw na liham sa kamay ni Ricardo. Walang ginto, walang pera, walang kayamanan. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang kalupitan ay nauwi sa wala. Nagsimulang basahin ni Ricardo ang liham, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng bigat. Para sa aking mga anak, Sheila at Leandro,
Kapag nababasa ninyo ito, marahil ay wala na ako sa mundong ito. Nais kong mag-iwan ng isang bagay para sa inyo. Hindi ginto o kayamanan, kundi isang katotohanan na sana ay makatulong sa inyo na maunawaan ang halaga ng tunay na pamilya. Noon, matagal na panahon, bago ko makilala ang inyong Mama Selena, nagkaroon ako ng malaking pagkakamali. Nawala ko ang lahat. Nalugi ang aking negosyo dahil sa maling desisyon. Hindi ko na alam kung paano babangon. Ang tanging natitira sa akin ay ang relos na ito. Regalo pa ng lolo ninyo. Akala ko, katapusan ko na. Ngunit dumating ang inyong Mama Selena. Hindi ko siya malilimutan. Sa kabila ng pagiging estranghero niya sa akin noon, hinawakan niya ang aking kamay. Ginabayan niya ako. At nang malaman niya ang aking pagkalugi, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon, ang lahat ng kanyang natitira, para lang makabangon ako muli. Wala siyang hinihinging kapalit. Wala siyang pagnanais na makuha ang anumang pag-aari ko. Ang tanging gusto niya ay makita akong bumalik sa dati at para mabigyan ko kayong dalawa ng magandang kinabukasan. Ang bawat gusali, bawat negosyo na itinayo ko pagkatapos noon ay dahil sa tulong at pagmamahal niya. Hindi niya ako iniwan. Minahal niya ako at tinanggap niya kayong dalawa na parang sariling anak. Higit pa sa ina. Higit pa sa sino mang babae na nakilala ko. Ang kahon na ito at ang relo sa isang paalala. Isang paalala kung saan ako nagsimula at kung paano ako tinulungan ng inyong Mama Selena na makabangon. Ito ay simbolo ng kanyang walang kaparis na pagmamahal at sakripisyo. Hindi ito pera, mga anak. Mas mahalaga pa ito sa anumang kayamanan. Sana, bago pa mahuli ang lahat, ay matutunan ninyong pahalagahan ng taong bumuo ng ating pamilya. Ang babaeng nagbigay ng kanyang lahat para sa atin. Mahalin ninyo ang inyong Mama Selena tulad ng pagmamahal ko sa kanya. At sana, maging maganda ang pagsasama ninyong tatlo. Nagmamahal ang inyong ama. Nagtapos si Ricardo sa pagbabasa. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa damdaming bumabalot sa kanya. Hindi siya tumitingin kay Sheila. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa liham. Nagpoproseso sa bawat salita. POV, Sheila. Si Sheila. Hindi siya gumagalaw. Walang emosyon ang nakalarawan sa kanyang mukha. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay unti-unting iniwan ang kanyang katawan. Ang kanyang isip ay naglalayag pabalik sa nakaraan. Ang mga araw na sinasaktan niya si Selena, ang mga araw na pinaparusahan niya ito, ang mga gabing sinisigawan niya ito, ang paniniwalang ninanakawan siya nito. Ang lahat ng yon, para sa wala. Ang liham ay parang isang martilyong paulit-ulit na humahampas sa kanyang dibdib. Dinudurog ang bawat pagdududa, bawat dahilan na ginawa niya para sa kanyang kalupitan. Hindi siya nagnakaw ng pera. Ang nanay Selena ang nagbigay ng pera. Hindi siya nagtago ng kayamanan. Siya ang kayamanan. Ang kanyang ama. Ang mahal niyang ama. Pinupuri ang babaeng kinamumuhian niya. Pinupuri ang kanyang kabutihan, ang kanyang sakripisyo. Ang isang tawa ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Isang tawa na puno ng sakit at pagkabaliw. Pagkatapos, ang tawa ay naging hikbi at ang hikbi ay naging isang malakas na iyak. Isang iyak ng isang taong nawalan ng lahat, hindi ng ginto, kundi ng pagkatao. Mula sa likuran ng isang malaking stack ng mga kahon, dahan-dahang lumabas si Leandro. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang ate. Aate! Bulong niya. Lumingon si Sheila kay Leandro. Ang kanyang muka ay puno ng luha at uhog. Wala. Wala tayong nakuha, Leandro. POV, Ricardo. Tumingin si Ricardo kay Sheila. Ang kanyang puso ay puno ng matinding awa. Ngunit sa likod ng awa na yon, mayroong pa ring kirot. Hindi na mababawi ang mga luha ng kanyang ina.
Hindi na mababawi ang mga gabing ginugol nito sa takot at sakit. Ibinaling niya ang tingin kay Leandro, na ngayon ay lumapit na at nakaluhod sa harapan niya, umiiyak. Kuya Ricardo, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Hindi nakasagot si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bodega. Sa di kalayuan, papalapit ang mga ilaw na kumikinang. At unti-unti, naririnig na niya ang tunog ng sirena. Alam na niya. Si Zek Carlos, ginawa nito ang tama. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng sirena at ang kaguluhan sa bodega ay tila isang malayong alaala na lamang. Hinarap ni Sheila ang batas dahil sa testimonya ni Zek Carlos at ng ilang kapitbahay na nakapansin sa kanyang pagmamanman na patunayan ang kanyang tangkang pagnanakaw at ang mga pinsalang idinulot niya. Ngunit para kay Ricardo, ang tunay na parusa ni Sheila ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang habang buhay niyang dadalhin. Ang katotohanang sinira niya ang sarili niyang buhay dahil sa isang kasinungalingan na siya mismo ang lumikha. Si Leandro naman, sa tulong ng abogado ni Ricardo, ay nabigyan ng mas magaan na sentensya dahil sa kanyang kooperasyon at tunay na pagsisisi. Isang araw bago siya ilipat sa probinsya para magsimula ng bagong buhay, pinuntahan siya ni Ricardo. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan. Tahimik, walang masyadong tao. Salamat kuya, sabi ni Leandro. Hindi makatingin ng diretsyo. Inabot ni Ricardo ang isang sobre. May kaunting pera dyan. Sapat para makapagsimula ka. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na, sabi ni Ricardo. Gamitin mo to sa tama. Huwag mong sayangin ang pangalawang pagkakataon na to. Sa unang pagkakataon, tumingin si Leandro sa mga mata ni Ricardo. Nakita niya roon hindi ang galit, kundi ang pagod at isang kislap ng pagpapatawad. Tumango si Leandro at sa kanyang mga mata, may luhang namuo. Pangako kuya, pangako. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na muling nagkita pa ang magkapatid. Ang mansyon, na dating puno ng tensyon at takot, ay unti-unting napuno ng katahimikan at liwanag. Si Ricardo, sa kanyang sariling paraan, ay nagsimula na ring maghilom. Ibinenta niya ang kalahati ng kanyang shares sa kumpanya. Ipinasa ang mga malalaking responsibilidad kay Alex at pinili ang isang mas simpleng buhay. Ang kanyang bagong opisina ngayon ay isang maliit na mesa sa tabi ng bintana sa hardin. Ang kanyang bagong negosyo ay ang pag-aalaga sa mga rosas na paborito ng kanyang ina. Isang hapon, habang maganda ang sikat ng araw, itinulak niya ang wheelchair ni Selena papunta sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang hangin ay sariwa. Ang mga ibon ay nag-aawitan. Sa kanyang kamay ay ang liham. Ma, gusto niyo po bang basahin ko ulit? Tanong niya. Bahagyang tumango si Selena. Sa mga nagdaang linggo, unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Minsan, may mga ngiti. Minsan, may mga tango. Maliliit na bagay. Ngunit para kay Ricardo, ang mga ito ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang kontrata. Binasa niya ang liham, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Habang nagbabasa siya, naramdaman niya ang kamay ni Selena na humahawak sa kanyang kamay. Mas mahigpit na ngayon, mas may buhay. Nang matapos siya, hindi niya namalaya na may mga luha na palang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat. Pasasalamat para sa pangalawang pagkakataon. Pasasalamat para sa pag-ibig na hindi nasira ng anumang kasakiman. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ngumiti sa kanyang ina. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Selena. Ang kanyang unang buong pangungusap sa loob ng napakatagal na panahon. Ang boses niya ay mahina, medyo paos. Ngunit para kay Ricardo, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Mahal na mahal kita, anak. Hindi na napigilan ni Ricardo ang sarili.
Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. Isang yakap na puno ng lahat ng hindi niya nasabi, lahat ng kanyang pagkukulang, at lahat ng kanyang pagmamahal. Naramdaman niya ang mga braso ni Selena na yumakap pabalik. Mula sa araw na yon, nagsimula ang kanilang tunay na bagong simula. Naglalakad sila sa hardin tuwing umaga. Nagbabasa sila ng mga libro tuwing hapon. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga bagay na simple at masaya. Wala nang milyon-milyong dolyar na pinag-uusapan. Wala nang mga gusaling kailangang itayo. Dahil sa wakas, naunawaan ni Ricardo ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito nasusukat sa pera o kapangyarihan. Nasusukat ito sa bawat ngiti, sa bawat tawa, at sa bawat segundo na kasama mo ang taong pinakamamahal mo. At habang itinutulak niya ang wheelchair ng kanyang ina sa ilalim ng papalubog na araw, tahimik silang nakangiti. Walang salita. Hindi na kailangan. Dahil ang kanilang mga puso ay sa wakas, nag-uusap na muli.